Hey guys. So, andito kami sa may ano no, uncle ng asawa ko. Bibisitahin namin siya. Matagal-tagal na namin hindi siya nabisita guys. Ano pala siya no? 87 years old na siya guys. Tapos, everyday ba naman siya nagra-running guys. 6 kilometers everyday. Sana all, di ba? Tayong mga bata-bata pa, hindi. Walang exercise. Bibigyan namin siya ng kuvas. Da? Let's go. Sobrang init today. Galing pa kami sa barko guys. Diretso dito no. Kasi gusto niya magkape. Nakikape pala yan. Yeah. The bell is not working. Вроде звенит. Двойная дверь, но не слышно. Ну, закрыто хорошо. С праздником квас. Зачем мне? Квас. Не нужен мне квас. У меня свой есть. Волик любит квас. Эрва-тарва. Саму там. Good day. Anyways. Вот вешалка еще. Да не, у меня такая рабочая куртка. Надо вешать. Проходи. Спасибо, спасибо. Большую, а это маленькая, что ты делаешь? Спасибо, нормально как раз. Я имею в виду, если мед в кружечке положить. Не, как хочешь. Сколько штук? Сколько вы? One. Спасибо. Спасибо. What is this? Maybe nuts and chocolate. Sour. Я так не очень хорошо вижу одним глазом-то. И ей тоже? Еще. Нет, я молоко, что Еще. Окей, хватит. Молока куда ты будешь? Осталось место для молока как раз. Мы ходили всю ночь, мало спали. Два часа тут покрасил, так красиво покрасил машину, недорого. Дело в том, что я думал, ты с Макса Рухля, да? Макса Рухля с Сатом. Уши песенец получился. Или любимого. Продолжал ходить, все. Это Лизин муж, Леша. Я его видел, где-то я его видел. Ну, может и он в основном компьютерщик. А, это Лена. Это Вовина жена. В Финляндии? В Питере. Вот в этом месте, я ж мост показываю, вот. Я там На знаю. Невском, на Невском. Надо спрашивать. Ага. Подруга какая-то там что-то была. Это где-то мы сидели за столом там. Синий автобус. Ну я вижу синий, так он весь синий. Ay, yung uncle pala ng asawa ko guys is ano yun no? Yung mama ng uncle niya at saka yung mama ng asawa ko is magkapatid. So
So, yung uncle niya at saka yung mama niya, magpinsan. So, ganon. So, yung anak, anak ng uncle niya at saka itong asawa ko, second cousin siya, ganyan. Tapos, yung uncle niya, guys, is tawag nito. During the Soviet Union, he was a pilot. I think yes, in 50s. Yeah. Piloto yun siya, guys. Amazing ka, yun, no? Tapos, after niya maging piloto, nag-ano siya, no? Fighter pilot. Fighter jet. Mig. Fighter jet pilot, guys. Kuyaw, no? Kaya makita niyo sa kanya na ano kayo siya ba. Tapos, he studied to become a doctor. Surgeon, da? Surgeon yun siya, guys, after, no? And then, kaya makita nyo sa ano niya ba, very ano kayo siya, no? Health conscious, char. Ikaw, dagan-dagan everyday. Sana all. Last month he ran and he broke 2 of his ribs. Oh my He goodness. Didn't go to doctor because I know everything. Now he's already okay, running again. Oh my goodness. Months. Ano na siya, 87 years old, di ba? Wow, it's so warm. Oh, that's why. It's because it's turned on. Yun. Tapos taga-Ukraine yun siya. He's Ukrainian, da? No. No? Ethnical Finnish. But he was Ukrainian before. Ethnical Finnish. He was studying in Siberia, and then after university he was appointed to go to Ukraine to work. To work. Yeah, because not ethnical Finnish. He's ethnical Finnish. Yeah, they are ethnical Finns also, but what was his passport then? Soviet Union, Ukraine. Ukraine. Pero dati kasi guys, ganito kaya ang gulo. Ganito yan. Dati during the Soviet Union, ewan ko kung alam nyo ano yung Soviet Union. Basta yung mga countries, 16 countries, guys, isang bansa lang yan siya ang tawag sa kanila, Soviet Union. Kasali yung Estonia, Latvia, Russia, Ukraine, Belarus, Lithuania, Kazakhstan, Uzbekistan. 16 lahat. 16 da? 16 countries? 15. 15. That was 15. 16 short time because Karelia was separate, but then they took it to Russia. So most of the time it was 15. Okay. Yun. 15 countries yun siya, guys. Ang tawag Soviet Union, no? So, dati daw, if tapos mo, after you studied in the university, they will appoint you in which country you will work. Ganon. Kaya, ano ba na, tawag nito na, I don't, yeah, para ano ba sa tawag na ito parang, namimix yung mga tao, no, iba't ibang lahi nila, no, para iisa lang yung ano nila ba, identity, para hindi sila tawag nito, what do you call that, so that they don't want to have their own country. Parang ganun ba, para unified ang lahat. So mix yan, guys. Kaya yun. So ito sila, guys, itong asawa ko and yung relatives niya, ethnical Finns, ito sila, pero ethnical Finns ba? Ano ba yun sa Tagalog katutubo na Finns, na mga Finnish people na nakatira sa is it the Estonian side? No. No, it's near Estonia. Yeah. It's a former Finnish territory which was taken from Finland. Really? Yeah. Kaya yun sila napadpad doon, no? Kaya naging Russian din yan sila, no? So, dalawa ang kanilang mga passport. So, marami kasi nagtatanong sa inyo, no, kung ano ang lahi ng asawa ko. Kaya, a lot of people were asking, what's your nationality? I don't know why they don't understand probably. Basta dalawa ang kanyang lahi, no? Russian at saka Finnish. Actually, pwede tatlo, no? Kasali Uzbek. With Uzbek. 3. I'm Russian.
half Finn, half Uzbek daw. So, Russian siya. So, yung uncle ng asawa ko guys, mag-isa lang siya no kasi matagal na ano, pumanaw ang kanyang asawa. So, ganito talaga yan sila no, kahit yung mama ng asawa ko is mag-isa lang rin siya. Yung mga matatanda na ba, mag-isa na lang sila sa ano guys, sa kanilang tirahan. Ganyan. Hindi pareha sa Pilipinas no, na ano, nasa isang bahay tayong lahat. Dito sa kanila, kanya-kanya man sila guys. Dumaan kami dito sa may garage guys, dun sa Ukrainian garage no. Tapos sabi ko sa asawa ko, maglakad-lakad muna ako no. Dito merong ano dito parang malaking field. Yan kasi sa amin naman, so let's go. Tinanong ko yung asawa ko no kung ilan bang magkakapatid yung lola niya. Sabi niya ika-13 daw ang lola niya. Oh my goodness, sabi ko ha? Ang dami naman. Tapos sabi niya ano, mostly daw ng mga relatives niya is nandito daw sa Finland na meron kaming na meet nung last year doon sa Moscow na pinsan niya. Ano, sabi niya yun na lang daw yung nag-iisang pinsan niya na nakatira sa Russia. Kasi ano yun guys, company lawyer ba yun, kaya siguro ayaw niyang lumipat no, kasi maganda naman na yung ano niya, trabaho niya. Tapos ano, iniinggan niya yung ano, yung pinsan niya no, na tara lumipat ka na sa Finland, ikaw na lang isa dito. Tapos sabi niya na ano gagawin ko doon, na hindi naman ako nagsalita ng ano daw ba, ng Finnish, ganun. So feeling ko malaki ang sweldo niya no, ikaw daw maging company lawyer. So kaya yun, ayaw niya siguro ng lumipat no. Yan, punta tayo doon no. Last year naglakad-lakad ako dito, ngayon medyo malamig-lamig pa man. Sa sasakyan is mainit, sa sasakyan maginaw-ginaw pa man di ay. So ganun yun guys no. Ethnical Finns yung side ng mama ng asawa ko, kaya Finnish din siya. And then siya yung pinakaunang nag-migrate dito sa Finland sa family niya. Tapos ano ba, nung ano daw siya nung 14 years old siya is bumibisita sila ng lola niya sa ano no, sa may dito sa Finland. Binibisita nila yung mga relatives nila. Tapos parang nagustuhan niya daw pagka 16 years old niya, since marunong na siya mag-Finnish, tapos marunong na rin siya mag-English, nagtrabaho daw siya sa ano, sa Finnish Christian, parang ganyan, Finnish Christian Society. Basta about sa ano, religion. Siya ang tig-translate guys. Kaya yun, naging ano siya ba, naging hasa siya sa Finnish. Then tapos sa barko yun no, sa barko sila. Tapos ano yun, yung nakilala niya daw yung boss ng Bible Society na nung tinatrabahuan niya. Tapos nahanapan daw siya ng trabaho sa farming, kaya ayun, napunta siya doon. Tapos napunta siya dito, nag-work siya, tapos nakaipon daw siya ng pera, nakabili daw siya ng sasakyan. Kaya yun, palagi daw siyang nagsasakyan papunta din, palagi siyang nagta-travel na daw sa Finland and Russia, ganyan, back and forth. And nung time na yun is nag-aaral pa siya guys. Sabi ko nga sa kanya, paano niya yun nagawa, mag-travel, mag-work, tapos mag-aral pa. Sabi niya na natapos niya man daw, nag-stop lang siya ng 1 taon daw, pero kasi palagi na daw siya nasa Finland nakastay no. So ganun siya guys. Kaya ano nun, nung una rin na ano ako ba, na naguluhan ako bakit siya naging, bakit dalawa yung nationality niya, ganyan. Pero pag alam niyo yung story about sa Soviet Union, yun parang magigets niyo ng very light na ganun pala yun. Tapos kasi sa
For example, yung papa ng asawa ko, yung papa niya ha, ang papa niya ay half Uzbek, half Russian. Kasi yung mama ng papa niya is from St. Petersburg, from Russia. Tapos ang papa ng asawa ko is from Uzbekistan, ganun. Ganyan. Tapos, pagtapos ka na ng pag-aaral, during the Soviet Union, guys, is libre yung mag-aaral, no? Yung mama at saka ang papa ng asawa ko is nakapagtapos talaga ng college, no? Na-amaze ako, guys. Ang galing. Libre lang mag-aaral. Tapos yun, pag matapos ka na mag-aaral is i-assign ka kung saan ka na country, no? Magkatrabaho, ganyan. Kaya yun, ano ba, namimix yung mga tao, no? Para ano lang ba, isa lang yung, para walang ano ba, tawag nito eh. Para unified ang lahat ng tao ba. Para hindi sila maghanap ng ano, ng iisang country lang tayo, ganyan ba. Kaya yun, kung makapunta kayo sa Kazakhstan, guys, nakapunta ako sa Kazakhstan. Naku, ang dami kong nakita ano doon. Yung mga tao doon, puros mga Korean. Mga ethnical Koreans, guys ba, ethnical. Yung kanunuan nila is mga Korean, ganun ba? Mahalata mo sa itsura talaga nila na Korean talaga sila, no? Kaya ganun. Ganun sa Soviet Union, guys. Dito tayo, guys. Yung summer is madaming naglakad-lakad ako dito ba. Kasi ang dami ng bulaklak ng time na yun. Ngayon, wala pa masyado. Baka next week. Sana o ano na, mag-warm na. Kasi ang lamig-lamig na. Sawang-sawan ako sa lamig, guys. So, yun na yun. Ang layo ng inabot ng topic natin, no? About lang yun sa uncle niya sana. Yung uncle niya ba is ano pa rin siya, lagsik ba? Ano yun sa maliksi pa rin ba? Maliksi kahit matanda na siya. Kasi nga palagi nag-exercise. Tapos ang problema niya lang is yung mata niya, no? Yung isa, I think yung isang mata niya is nagka-problema talaga yung dati daw kasi. Alam mo yung parang gumamit sila ng dinamita ba? Para sa lupa ba? Para mabungkag ang lupa ba? Yan, pag mag-farming, God. Tapos, meron yatang tumalsik na igo ang kanyang mata, no? Kaya na-damage ang isang mata niya. Ngayon is parang malabo talaga ang kanyang mata kasi matanda naman. Yun lang talaga yung problema niya. Yung mata niya lang. Tapos, lagsik pa kaayo. Amazing kayo, guys. Sana all 6 kilometers per day. Pero nakapaglakad naman ako 6 kilometers per day, guys. Yung pag pumupunta tayo sa Freeport, 6 kilometers ba yun, back and forth. Carry lang man. Pero yung everyday talaga, no? Dapat natin yan, i-goal. Kasi para ba? Health is wealth. So daw. Nandito ako sa gitna, guys, no? Para walang para hindi ako mahiya mag-vlog. Walang mga tao ang mga tao na doon sa gilid dumadaan, naglalakad. Ako nandito sa gitna. Kanina meron tao dito merong dalang aso. So yun, guys, 'di ba? Parang ang weird paminawon ba na magkakaiba yung tawag nito, yung nationality, dahil lang talaga kasi ina-assign yung mga tao sa iba't ibang lugar. Like, yung lola ng asawa ko is sa Russia siya. Nasa Russia siya. Tapos yung uncle ng asawa ko, di ba, yung uncle niya is since nakapagtapos siya ng pag-aaral, so inassign siya sa Ukraine. Kaya yun, nagkaroon rin siya ng Ukrainian na passport, ganun. Di ba? Tapos meron din siyang pinsan ba niya yun or ewan ko. Basta nasa Kazakhstan daw. Nasa Kazakhstan. Ganun ba, 'di ba? Ang layo ng gilagputan nila ba? Malayo ang gilagputan kaya sobrang mix ng mga tao, no. Ganun. Tapos meron din na story yung asawa ko na yung kapatid ng lola niya, meron siyang kapatid na lalaki ba.
during the war ba? Dati ba yung old pa na war? Hindi ko alam ano na war. World War 2 ba yun? Hindi ko alam. Ano siya? Na-injure siya. Ano siya ha? Sa Russian side siya. Even though Finnish, siya no? Ethnical Finnish. So, na-injure siya. Tapos, ang ginawa niya is tumakbo siya sa Finnish na border since alam niya na ethnical Finnish siya. So, ayaw niyang bumalik sa Russia kasi alam niya kung saan siya mapupunta. No, mapupunta siya sa Siberia, guys. Ito ay dati, guys, ha, dati. Dati pa ba yung pinakaunang war pa? Yun pa nga ang time ng lola niya, no. Ang lola niya rin daw is napunta din daw sa sa Finland, no. Kaso lang diniport siya, guys, pabalik sa Russia even though na ethnical Finnish siya, no. So parang ang weird ng mga nila kung paano sila mag-decide. Yung kapatid ng lola niya, yung na-injure na military, hindi naman siya diniport. Hindi siya diniport pabalik sa Russia. Pero yung lola niya, diniport pabalik sa Russia. Kaya yun siya, guys. Tama na, oy, ang gulo. Ang daming story, no. Maganda sana kung yung asawa ko yung mag-story para straight. Kasi yung mga ko lang, yung mga matatandaan ko lang, yun lang yung masasabi ko, no, yung makakwento ko. Balik na tayo, guys, kasi tinawagan na ako ng asawa ko. Pinabalik na ako, no. Kanina sa barko ba, 2 oras lang yung tulog ko, no, kasi 2 oras lang man yung biyahe sa barko. Grabe, ayoko pa bumangon, guys. Pag alarm ng cellphone ko, ayoko pa bumangon. Yun. But wala tayong choice. Ay, kailangan natin bumangon, Charis. Pero dito? Ano ito? Emergency vehicles.